Lukaret na fake news peddler at pulveron destabilizer, binobobo ang mga subscriber niya. Dumali na naman ang balahurang na fake news peddler at pulveron destabilizer. Nagpakita na naman ito ng isang halata na estupidong peking mensahe na diumano ay galing kay Senator Amy Marcos. Atin pong himayin ang nilalaman ng peking mensahe. Anong sasabihin sa prayer rally? Traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari wala siyang alam. Yun pala todo-todo niyang sinusuportahan ang PA para magkaroon ng 2 times 5 years term siya at iba pa. Yung issue sa pagbabaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya kina Martin at Sati na magpapanatili sa kanya ng 10 taon at higit pa. Kakahiya, kung ano-ano ang binabati ko sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala, hindi siya maaring anak ng ama ko. Unang-una, matalino at may mataas na pinag-aralan si Senator Amy Marcos. Hindi siya kasing bobo ng idiot na ito na pinapalagay niya. Imagine, sa peking text message, na hindi alam ang pagkakaiba ng prayer rally sa Davao at sa launch ng bagong Pilipinas kick-off ng pamahalaan. Ikalawa, ilang ulit nang sinabi na ang kailangan lang palitan ay ang economic provisions ng konstitusyon at hindi ang term limits. Sinabi mismo ni Senator Zubiri na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ay hindi papayag na makapon ang Senado bilang isang dating senador. At si Pangulong BBM mismo ang nagbigay ng suhestyon kung paano malulutas ang sigalot na namumuo sa pagitan ng Senado at Kamara. Ikatlo, nakakahiya. Kung mayroong dapat mahiya ay ang patuloy mong paghahasik ng maling mga balita at impormasyon na ginagawa mong tanga at bobo ang mga subscribers at followers mo. Kailanman, hindi sasabihin ni Senator Amy na ikinakahiya niya ang kanyang bunsong kapatid magkaroon man ng di pagkakaunawaan sa politika ay magkapatid pa din sila. Panghuli, kailanman ay hindi tinawag ni Senator Amy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na BEM. Ang kalimitang tawag niya dito ay bonget or ading niya. So ayan, malinaw po na peking balita na naman ang pinapalaganap ng balahurang ito. Bakit kayo naniniwala sa kanya? Gusto niyo ba na ang basurang itinatapon niya sa inyong mga kaisipan ay pinupulot ninyo at siya rin ninyong itinatamin dito? Pag basura ang source, basura ang balita at basura din kung papaniwalaan. In the realm of social media today, deception often wears the mask of truth. Scrutinize before you subscribe. Misinformation or deception is often presented in a way that appears to be true, making it difficult for viewers to distinguish between what's real and what's not. False information can be disguised as truth. This can be through the use of convincing narratives, manipulated images, or out-of-context quotes that seem credible on the surface. It is important for netizens to critically evaluate the information they encounter online before accepting it as truth or sharing it with others. This involves checking the credibility of the source, cross-referencing with other reliable sources, and questioning the intent behind the information. It encourages us to take an active role in verifying information before we accept it as truth or pass it on to others. This is particularly important in today's era where the rapid spread of information can have significant real-world impacts. Thank you. Splat Communications. Please subscribe, follow, like, share, comment, and don't skip ads. Thank you.